guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Capricorn. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunod, Capricorn. So this is Holy Week reading special para sa lahat. So tingnan natin yung message ng baraha from April 14 hanggang 20 of 2025. Para daw sa lahat ng Capricorn. Okay. First card mo dito is number 32. It's number 37. Trust your own understanding. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Capricorn, na sa linggong ito, kailangan mong paniwalaan or kailangan mong sundin yung iyong intuition, yung iyong kalooban, or yung iyong emosyon, or yung iyong pagkakaintindi. Okay? So, trust your intuition, trust your instinct sa linggong ito. Next card is Zero the Dreamer, Leap of Faith. Sinasabi ng baraha dito na sundin mo, Capricorn, yung sinasabi ng iyong intuition. Follow your dreams. And dito sa barahang to, nandito si Archangel Metatron, is Zero the Full siya. May mga unexpected opportunities na pwedeng pumasok sa'yo sa linggong ito. Okay guys, so dito sa baraha mo, sinasabi ng baraha dito, trust your intuition. Dito sa barahang ito, resonated siya sa Zero the Dreamer, Zero the Leap of Faith, or Zero the Fool. Sinasabi na kailangan nating sundin kung ano yung sinasabi ng intuition natin kasi pwedeng yung situation dito is medyo risky siya, medyo unexpected. Pero kung talagang gusto mo yan na subukan, kapain mo lang yung puso mo. Okay? Mag-pray ka, 'di ba? Habang kinakapa mo yung puso mo. Totoo 'yan, guys. Mag-pray ka, just pray na sana ibigay sa iyo yung tamang direksyon. Na sana itong direksyon na gusto mong puntahan ay na talaga yung direksyon na tama para sa iyo. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na trust your intuition sa kung ano man na new beginnings, kung ano man na pagsisimula ang gusto nyong gawin. Okay. Okay, next card natin is number 3, 3 of Cups and 6 of Cups. So, nakikita ko sir dito, Capricorn, na posibleng sa linggong ito, marami kang mga maaalala. It's a reminiscence of reminiscing of your past. Maraming past memories, especially loved ones, love life, or pwedeng pamilya. Mga happy moments, mga momentum sa buhay mo, mga sitwasyon sa buhay mo na sobrang saya sa nakaraan, ang posibleng ibabalik mo siya. Nakikita ko siya dito, merong Capricorn na nagtatanong siya sa sarili niya sa ngayon. Tinatanong niya kung nasaan ba ako ngayon sa buhay ko. Diba? Parang ganun. Merong sa inyo na parang tinatanong niyo yung sarili niyo kung tama pa ba tong direksyon na tinatahak ko? May patutunguhan ba tong ginagawa ko? Parang ganun. So, nakikita ko siya dito, it's a mixed emotion. Kasi, parang, natatakot ka para sa mga susunod na araw. Kasi, masyado kang naka-cling doon, naka-attach sa past memories mo. Lalo na yung kung past memories mo ay sobrang masaya. Yung past mo na may freedom ka pa, ganyan, ganito. Okay. Dito sinasabi ng baraha sa'yo, Capricorn, isang good news or isang text or chat or call ang posibleng matanggap mo. And pwedeng ito i-offer ng job or career or position or higher salary or location. And etong ino-offer sa'yo ng universe na to ay pwedeng magdala sa'yo ito ng pagkakataon para makapag-ipon ka ng pera. So, yung iba din sa inyo dito, pwedeng gusto nyong mag-migrate sa ibang bansa or lumipat ng ibang bansa kung nasa ibang bansa ka na. It's an offer, pero kailangan mo dito ng malaking halagang pera. So, nakikita ko sir dito na sa linggong ito, yun yung focus nyo sa ngayon. Ang focus nyo is makapag-ipon, makapag-save, makapagtipid ng pera. Okay. So, nakikita ko sir dito, ang isa sa mga possible na temptation na pwedeng
pumasok sa buhay mo sa ngayon is yung pagiging impatient. Pwedeng sa linggong ito, mahirapan kang kontrolin ang emosyon mo. Pwedeng sa linggong ito, mahirapan kang maghintay. Diba? Yung patience, yun yung pwedeng struggle mo sa linggong ito. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, isang Capricorn, ang posibleng naghahanap siya ng direksyon talaga. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na naghahanap ka ng tamang direksyon, naghahanap ka ng tamang ways or pathway papunta doon sa pangarap mo. Pwedeng ikaw ay nagre-research, nagtatanong-tanong. Pwedeng kung gusto mong pumunta ng ibang bansa and hindi ka familiar doon sa bansang yon or sa lugar na yon or sa trabaho yon. So, nagtatanong-tanong ka sa ngayon. Okay, next card natin. Sinasabi sa'yo dito, Capricorn, na makakatagpo ka ng isang tao na pwedeng maging part ng buhay mo. Pwedeng friends, pwedeng acquaintance, or pwedeng someone na pwedeng mag-offer sa'yo ng love life, pwedeng mag-offer sa'yo ng kasal, or pwedeng siya yung mag-offer sa'yo ng sobra-sobrang happiness sa buhay mo. Okay? Okay, next card natin. Next card natin is Ten of Swords. And then, the Moon. So, these two cards, sinasabi ng baraha sa'yo dito na natatakot ka siguro. Meron kang kinakatakutan sa ngayon. Pwedeng natatakot ka sa relationship mo. Relationship mo, if you're in a relationship. Pwedeng may asawa ka, may boyfriend or girlfriend. And isa sa kinakatakutan mo sa ngayon is yung relationship na parang natatakot kang mag-isa, natatakot kang lumabas sa comfort zone mo, and natatakot ka sa mga possibilities na pwedeng mangyari sa susunod na araw, buwan at taon. Okay, so, yun. Dito sinasabi ng baraha na isang desisyon ang posibleng gagawin mo. Maybe 8 weeks from now. So, it's almost 2 months or 3 months. So, ano bang April, May, June? So, yun. Pwedeng June. Nakikita ko sa'yo dito na June, pwedeng aalis ka. Pwedeng ikaw aalis sa isang lugar na komportable ka na. Or siguro, aalis ka sa isang sitwasyon na parang nasasawa ka na or pwedeng nasasakal ka na. Bibigyan ka ng pagkakataon ng universe ngayon na makapili, 'di ba? Mahahanap mo or mapipili mo kung ano yung talagang gusto mo, 'di ba? Parang ipipresent sa iyo ng universe yung pagkakataon or sitwasyon na pwede ka talagang makapili. Okay? Okay, High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kasi minsan, yung mga choices and option na lumalabas sa harap natin or pinipresent sa atin, minsan temptation yan, or minsan pampagulo lang ng isip. O, diba? So, makikinig ka sa sinasabi ng iyong intuition kasi nakikita ko, mabilis kang mapaaway, mabilis kang sa gulo, diba? Parang ganun. So, mag-iingat ka dito. Nakikita ko sir dito na dahil siguro sa financial problems, sa financial stress, or kung ano man ang financial problems na pinagdadaanan mo or hardships, yun yung siguro ang rason kung bakit ka prone sa pakikipag-away. Mabilis uminit yung ulo mo, mabilis kang mainis, mabilis kang ma-disappoint. Nakikita ko sa'yo dito na mayroong Capricorn na hindi siya makatulog sa gabi dahil sa mga choices na gusto niyang gawin. Yun nga, isa sa mga choice dito is yung pakikipaghiwalay. Pwedeng matagal mo ng plano yan na makipaghiwalay ka sa karelasyon mo, but the problem is medyo naaawa ka sa relationship mo or sa karelasyon mo, or pwedeng hindi ka sigurado kung itong paghihiwalay na to is magdala ba to sa'yo ng peace and harmony. Next card is, nakikita ko sa'yo dito, pwedeng isang tao ang nagkakagusto sa'yo or may gusto ka, na siguro kaya yun yung rason kung bakit gusto mong makipaghiwalay kasi may napupusuan ka ng iba. Ten of Cups and then Page of Swords. So, isang kapamilya, kadugo, ang posibleng magbibigay sa'yo ng balita or magdadala sa'yo ng balita na pwedeng magulo yung emotion mo, yung utak mo, and yung mindset mo. So, mag-iingat ka dyan. Thank you guys for watching and see you again. Bye!